Oh, you're no longer mine. You're no longer mine. You're not mine anymore. You are theirs already. Saldi yours. Saldi yours. All yours. And you're not, ako Bicol party list. What is Bicol in English? Ano ba yung nabukulan? Humps. Ano ka ba? Bump. Na-bump. Ayun talaga. Ako, Bukol representative, Saldinho. Baka naman nagiging katatawanan na no? Grabe. Ito'y bilang pagrespeto kung ikaw nga may karamdaman. Ayaw naman namin. Kami Ginoong Saldi ko, kung nakikinig ka at nanonood, kasi you can see us on the internet, ibigay mo na sa amin itong mga moment na ganito. Dito na lang kami, pasensya ka na, baka nga may makaramdaman ka, pero dito lang kami makakabawi ng kaunting kaligayahan na ikaw ay aming makurot ng kaunti. Hindi ka na namin makukurot ng tandisan. Sapagkat unang-una, hindi naman kami makakalapit sa iyo for sure. Correct. Diba? Ngayon, ito na lang ang hamon. Lahat ng ito ay pabulaanan mo, umuwi ka rito kung tunay kang lalaki, kung tunay kang Uragon, kung tunay kang ako Bicol, sapagkat ang pagkakilala ko sa mga Bicolano, may paninindigan at prinsipyo, matino ang pagkatao, mahusay makitungo, at hindi gumagawa ng kabulastugan sa kapwa. Patunayan mo yan. Bilang ikaw ay representative ng ako Bicol. Na hindi ka dapat ikahiya ng mga Bicolano. Bagkus ay dapat silang maging proud sa iyo. Paano mo mapatutunayan yan? Huwag mong takasan ang problemang ito. Harapin mo ang problema mo rito. Ang daming magagaling na ospital dito eh. Bakit ikinaririyan pa? Diba? Siya sinasabi ng iyong kapwa congressman itong taas-baba lang ng blood pressure mo, may konting sakit ka sa puso. Anong ginagawa ng St. Luke, ng Asian, na Makati Med? Ang pinakamalapit dito yung Singapore. Ang galing-galing ng ospital sa Singapore. Huwag mo nang palabasin na sa Singapore. At least mabalik siya makakauwi. May sarili siyang aeroplano Sa bagay. Diba? Meron ba? Wow, sa siya. Diba? Sana, para maipakita mo na ikaw ay totoong kumakatawan sa mga Bicolano. Mga Bicolano ng pagkakilala namin ay matitino, hindi magnanakaw, at kailanman ay hindi nagnanais makasakit ng buhay at kabuhayan ng tao. Pag hindi mo ginawa yan, talagang ako Bukol nga, kahahantungan mo. Kaya nga. At karapat dapat kang tawaging Saldinho. Ayaw mo na. Sabi ni Josa, ang English po ng Bukol ay lump. Hoy. Sabi niya. Wag yan. Nag-Google pa talaga. Ayan. Ito na. Ito. Si Manang Milky Rigonan ng kanyang report, Congressman Kiko Barsaga. Plano umanong bumuo ng Independent Meow Block. Meow. Kasi mahilig sa alagang pusa, partner. Sa Kamara, RH12 Milky Rigonan. Ibalita mo yan, Manang Milky. Hindi lamang umano Kamara ang nasisira kundi buong gobyerno sa patuloy na pagpapapansin ni Representative Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Ang House Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo nang makausap niya si Barsaga na kilala ngayon bilang Kong Meow Meow dahil mahilig umano siya sa pusa. Inamin tong natutuwa siya sa atensyon na nakuha sa social media. Sabi pa ni Garin, ang pagpapapansin ni Kong Meow Meow ay dahil sa plano nitong bumuo ng Independent Meow Block sa Kamara at maging siya ay hinihikayat na sumali. Dagdag pa ni Garin, nagtangka si Barsagang pumunta sa opisina ni late Representative Martin Romualdez para batiin ito sa pagre-resign. Kasunod ang paghikayat sa mga dumadaan na kongresistang pabagsakin umano ang Marcos Jr. administration. Matatandaan sinampahan na ni House Deputy Leader Ronaldo Puno ng ethics complaint si Barsaga kasabay ang pahayag na unwell with misguided behavior si Kong Meow Meow. Ako si Milky Rigonan, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero ito naman, paayos din natin kay Congressman Barsaga, partner. Tama rin naman yung kanyang mga yung kanyang mga narratives. Ano ba ang gusto ninyo? Yung nagme-meow-meow o yung nagnanakaw? Alin ba ang katanggap-tanggap na behavior ng mga congressman? Yung meow-meow o magnanakaw? Tama siya ron. Siyempre, di ba? Mas gusto natin yung mapagmahal sa
alagang pusa at aso, at mapagmahal din at maalaga sa mga kababayan niya, in fairness to him, partner, napanood ko yung interview niya kay OG Diaz. Hindi mo bababanaag na yung sinasabing unwell siya, ha? Oo, matatas, malalalim ang kanyang mga pananaw sa governance. At kaya nga siya congressman. Oo. Diba? Ngayon, siguro lang yung pag ikaw ay nasa loob na ng pamamahay ng Kongreso bilang paggalang, hindi na sa mga kasamahan mong congressman. Pagkat kahit naman tayo pagkaminsan nawawala na tayo ng paggalang sa kanila, bilang paggalang sa institusyon, bilang paggalang sa wag nang gusali kundi yung institusyon kung saan ka nabibilang ay ipagkaloob mo sa institusyong yon, Congressman Barsaga, ipagkaloob mo sa institusyong yon yung proper decorum. Itutuloy pa ba doon sa institusyon? Kasong planong isampa sa kanya sa Ethics Committee? Tutuloy yun? So kung ayaw mo nang igalang yung talagang gusto mong gano'n ang pakikitungo mo sa mga congressman, binibigay namin sa iyo yan. Pero yung paggalang sa institusyon, yung decorum sa institusyon, partner, siguro mas maiging suggestion ko rin naman sa iyo, Congressman Barsaga, ibigay mo yon sa institusyon. Ngayon, paglabas mo, siguro, doon ka mag-meow-meow sapagkat ikaw na yun bilang kaunting pagbibigay-pugay lang sa institusyong iyong kinabibilangan. Samantala, andyan na ba si Noche? Ready na, si Noche. Sige. Ano ito? Si Congressman Pastor na Reverend pa, Benny Abante, kinasuhan ng cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office ng isang opisyal ng PNP. Bakit? Sino ito, Noche? Noche Kaka, sino nagkaso? Kaya Henry at Miss Kay, kinasuhan ng cyber libel si Manila 6 District Bienvenido Benny Abante sa Quezon City Prosecutor's Office ng isang opisyal ng Philippine National Police matapos umanong paratangang mamamatay o killer ang pagsasampa ng kaso ni Police Colonel Hector Grijaldo laban kay Abante ay nag-ugat ng akusahan umano siya ni Abante na isang killer sa kanyang interview sa isang TV program. Diini Grijaldo kailanman hindi umano siya nasasangkot sa kasong pagpatay. Kasama ni Grijaldo nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office kanina ang kanyang abogadong si Attorney Jairo Go. Ayon kay Go, October 29, 2024 sa isang panayam kay Abante, kanyang ini-impute ang kanyang kliyente bilang isang killer ng isang clear case na libel o cyber libel. Sabi pa ni Go, pilit umanong isinasangkot sa extrajudicial killing si Grijaldo noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon ay wala namang kinakaharap na kasong murder si Grijaldo. Baseless umano ang lahat ng paratang dahilan para magsampa ng cyber libel case. Kabilang si Abante sa Quad Committee hearing sa Congress sa alleged extrajudicial killing. Noche, yes, matagal na naman nakalaya si Colonel Grijaldo, hindi ba? Kanina, nandun siya, nagkasama siya ng kanyang nag-file na. Nag-file ng kasong cyber libel. Kumusta siya? Balik serbisyo na ba siya uli? Floating. Floating pa rin. Sige. Alright. Okay, good luck mo sa kanya. Henry at Miss Kay. Thank you, Noche Kaka. Salamat. Wala na si Kuya Boy? Sige, mamaya-maya na lang. Sayang tungkol sana yung report niya kay Madam Gretchen Barreto. Marami bang nagpa-autograph, Kuya Boy, kay Gretchen? Nakikita ko kasi yung mga video sa social media kanina. Ayan, meron tayong video na piniplingin sa RHTV. Siguro legal counsel ba niya yung kasama niya? Wala pa rin kupa si Ma'am, ano? Oo naman, 'di ba?
Diba yan yung mga sinasabing mga beautiful faces sa showbiz talaga. Oo. Yan sila. Sino mga batchmate niya sa showbiz? Basang sinasabing magaganda talagang walang kupas. Ay yan, Gretchen Barreto, Don Solweta. Alice Dixon. Sasa Padilla. Yes. Yung asawa ng Oyo Boy Soto. Si Christine Hermosa. Pero she's younger na batch. Yes. Ito yung mga ate niya yan. At number 6 yung Karen Oyong. Ayun. Sabi ko sa'yo, alam mo kasi, pag hindi nyo kasi sinulat yan magagaling talaga itong mga sa ating prompter. Magagaling talaga itong mga estudyante mo, partner eh. Very good. Mabibilis magsulat sa pisara eh. Tsaka ang smart eh, di ba? Tatalas ng utak at may humahabol. Lahat ang anak ng kuya si Sofia Gans, si Josa Cruzat at si Wina Hesoro. Hindi, kaya daw sinulat yung pangalan niya. Bakit? Sila daw yung pahahapunanin mo ngayon. Sabi ko na nga ba, is this a trap? Ako ay na-trap bigla. Di ba? So, order na raw kayo. Okay. Ano daw? Dinner, halo-halo. Anong Wina Hesoro ng Ako Bukol? Si Wina po ay Bicolana yan, Kayo talaga mga bata kayo. O sige na. Huwag nyo naman kami bukulan ni Ka Henry. Sige na, umorder na kayo ng fishball sa labas. Sabi nga, grabe ka naman. Doon na muna kayo sa mag-fishball na muna kayo at walang komisyon si tatay. Ano ba ngayon? Baka kasweldo lang. Ano ba? Wala. Hindi, wag mo nang hintayin nyo daw yung Christmas bonus. Yun. Sige na. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa Balansyado. Ayun sila kayang nagpa-pizza. Yan. Yan ang ibig mo sabihin, sakalam. Itong mga batang ito nakapag-pizza na pala. Hindi ka nila tinabihan. Pero gutom pa. Kaya naman pala, kitang-kita. After pizza, gusto daw nila ng merienda. Ay, naku, grabe. Tumigil na kayo. Mag-diet kayo. Diet seryoso kayo. na. Tingnan niyo. Huwag kayong kain ng kain. Masama ang kain ng kain paggabi. Stress daw sila Nag-stress eating sila. Bukas na uli ng umaga. Walang pera. Lulusot. Walang komisyon si tatay. Salamat po. Sumayin nyo ng Balansyado. Ngayon pong gabing ito ng Thursday na. Thank you. Lagi naming lambing sa inyo. Tulungan natin ang mga mahihirap nating kababayan lalo na ngayong ang daming mahirap dahil sa mga korap na yan. Salos Populi est Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Salamat po sa lahat ng mga reaksyon, mga mensahe sa ating Facebook live streaming. Mabuhay po kayo. Susunod na po si Attorney Rina Seco sa programang Usapang Legal. Ang kanyang topic ng surprise na lamang po. Ayan, susunod na po siya. Bye! Bye!